Mas family man ang tingin namin sa papa. Kung ano man ang gusto niyang ibigay sa mga pamilya, doon niya binubuhos yung kasasayahan namin. Actually, ito ay boseto na ginawa ng papa para sa St. Rita College. Ilang kami magkakapatid na nag-aral sa St. Rita College, no? So, nung time na yon, lumapit yung mga Agustinian sisters sa papa na gusto nilang magpagawa ng mas malaking painting para sa auditorium. So, itong ginawa ng papang boseto, nakita mo merong blanca pa nga dito, no? Sort of a study lang ito way back in 1957. So, medyo malaki yan yung kanyang ginawa na para sa auditorium ng St. Rita College. No? And actually, hindi yan siningil ng papa. May ugali ang papang ganyan na yung mga nagpapagawa. Parang since we were students of St. Rita din, para sa kanya, no need to charge them, no? Napapagkamalan nga ako na ang papa taga Bicol. Pero actually, pinanganak ko siya sa Manila. Pero nung 7 months na nadestino ang kanyang ama sa Daet, Camarines Norte, para siyang, I think, bookkeeper, I think, accountant. No? So, nandoon siya hanggang nang pumanaw ang kanyang ama when he was about 13 years old. So, ang kanyang mama si Bonifacia Cueto, naisipan niyang bumalik sa Manila dahil kamag-anak ko niya si Fabian de la Rosa. So, nung bumalik ko sila sa Manila, medyo nagtira sila kay Fabian de la Rosa ng ilang panahon. Ang papa nag-aral sa Fine Arts ng UP. First graduate siya ng School of Fine Arts. Tapos nun he was a working student. No? Kita ko ng mga Sobel na ginawa ng papa yung San Miguel Beer. Nung nakita ko yan ni Mr. Enrique Sobel, parang nagustuhan nun niyang padala ang papa sa Spain, sa Academia de San Fernando sa Madrid. Nakikita kong trabaho ang papa, maya-maya marami siyang dumarating na bisita, at saka wala siyang tigil hanggang Lunes, Linggo, wala siyang rest na Although ang kanyang ugali na magigising siya ng maaga, naglilinis ng studio, tapos noon magbe-breakfast, tapos tuloy-tuloy na siyang magpipinta, mga 7:30 hanggang 5 o'clock. No? Natatandaan ko lagi siyang mahilig manood ng sine. Kanya kami lahat nag-alternate dahil marami kami sa pamilya, 20 kami sa family na children. No? Yan, 3 pamilya yan. No? Ang papa mahilig manood ng mga hindi Tagalog, mga English pictures kasi sabi niya na masyadong malungkot ang Pilipino mong palabas, laging nag-iiyakan. Ang totoo po niya, mas nakikita ko kung mas maraing panahon na inuupol niya sa mga pamilya. Parang sa kanya pagpipinta trabaho niya. Kadalasan kasama kami mga pamilya Madalas yun, usually, pag nagpipinta pa outside, parang picnic na rin namin. Kasama-sama din yung mga sila Castañeda, Dominador Castañeda. Hanggang lumaki ako, yun ang palagi ko nakikita sa papa na walang tigil sa pagpipinta. Tsaka maraming mga nagpapagawa, Pilipino, mga foreigners, mostly nga mga Amerikano. Ang patandaan ko nga halos araw-araw may dumarating sa amin. Noong araw kasi ang papa parang siya na mismo ang photographer lahat ng mga painting niya, kinukunan niya, this is black and white pa noon. Ang papa noon naglalagay ng canvas, yung kalakasan pa niya. Tapos noon siya rin na naglalagay ng primer, ng first And basta't lahat yan, kasi meticuloso nga ang papa. Makikita niyo ultimo yung pako, alam niyo yung distansya na. 10 years old pa lang ako, inuutusan ako ng papa. Kasama yung sekretary niya,
Noong araw ko sa Enriquez, sa Peco, tapos noon ang canvas sa Hapseng, meron siyang Gokyaw, hardware. Yan ang natatandaan ko. Kasi noon, binibigyan lang niya ako ng listahan. Papakita ko doon sa salesman. Tapos babayaran ko. Tapos nag-aantay lang sa akin yung sasakyan niya, yung driver niya. So pag uwi, binibigay ko sa kanya. Kasi ang papa ko nag-i-stock siya ng gamit. Dahil sa dami ng kanyang trabaho, dapat lagi siya may mga gamit na nando doon. Nakahanda lagi. Sabi nga ho niya nung 1950s, 90% ng kanyang kliyente ay mga Amerikano. Those 1950s, no? So, anong nangyayari ho dyan, ipapakita niya yung album, mamimili ngayon yung kliyente. Pero yun naman ho talagang desidido na kung anong gusto nilang paggawa. Hindi na sila tumitingin dyan. Sasabihin na lang nila kung anong gusto ng subject ang kapagagawa sa papa. So, anong nangyayari ho niyan, gumagawa siya ng boceto, the small painting. And actually, yan nga yung original, no? Kasi ito ho parang ipapakita niya kung okay na dun sa ipapagawa at saka itatransfer niya sa malaki. I would say he was a genius, no? Kasi minsan nakakagawa siya ng isang araw, isang maliit na painting. O merong pagka nararasyo yan, 3 to 4 days. Meron nga ako nalaman na idadalhin sa exposition sa Paris. 1 linggo lang nagawa niya. Malaking mural yan. Yung sarili kong pagpipinta medyo hindi pareho sa papa. Kasi ang papa, sunod-sunod na araw. At saka meron siyang oras na umaga hanggang gabi, no? Pag commission ho yan, I have to follow the date na kailangan matapos, no? Pero pag ginagawa ko lang dahil gusto ko lang magpinta, pahinto-hinto ako, hindi ako tuloy-tuloy. Although sabi ng papa nung araw, you keep on working kahit few hours lamang every day. Which hindi ko magawa kasi mas na-attend ako sa pamilya ko. Nagpapasalamat nga ako sa edad ko. I'm already 83 years old na kaya ko pa rin magpinta. So, making the most of my time. Na-establish ho namin yung foundation ng way back in 2002 kasi nagkaroon ho ng sunog sa kapitbahay ng papa na akala nga ho namin madadali ang kanyang studio kasi nasunog yung ceiling, medyo nabasa halos lahat ng gamit ng papa. Pero yun yung isang aparador na naka-plastic na mga memorabilia ng papa ay sort of intact. So we were thinking na baka may gustong i-message ang papa. So the family members decided na magtayo nga kami ng Fernando C. Emersola Art Foundation para nga magkaroon kami sana ng museum para ipakita yung mga memorabilia niya at saka yung magkaroon kami ng mga historical books or whatever na ipakita yung genre ni Fernando C. Emersola. Gayon din sana na magkaroon kami ng scholarship at saka makapagturo sa mga deserving artists. So that was way back in 2000 and we finally had it officially in 2003. Masasabi ko na malaking bagay ang nagawa ng papa para sa ating bayan kasi nga dito niya pinapakita kung gaano kaganda ng ating Pilipinas, lalo na yung mga customs and traditions na napoportray niya sa kanyang mga trabaho. At hindi lang yun, ang kanyang mga paintings ay na makikita rin internationally.